Kasalan mo si Senyorito Mateo. Kung hindi tuloy nang mamamatay ang iyong ina. Pakiusap ng kanyang lola Alice. Lola, hindi kita maintindihan. Bakit mo ko ipagkakanulo sa isang aswang? Wala nang ibang paraan, apo. Ayaw mo bang madugtungan ang buhay ng iyong ina? Kapalit ng pagpapakasal mo kay Senyorito Mateo ay ang halagang 5 milyon. Mas malaki kaysa halaga ng operasyon niya sa kanyang tumor sa utak. Para mo ng awa, Sophia. Para sa ina mo. Tsaka mabait naman si Senyorito. Hindi, Lola. Mas mabuti pang maging prostitute na lang ako kaysa magpapakasal ako sa isang aswang. Aniya at mabilis na iniwan ang kanyang lola. Totohanin niya ang kanyang sinabi. Magiging proste siya kaysa maging asawa ang mangangain ng tao. Tinungo niya ang bahay ng kaibigan niyang bakla. Alam niyang marami itong alam na club na pwedeng pagtrabahuan. Ang gusto niya ay ang pangmayaman. Sayang ang ganda at kaseksihan niya kung sa mababang standard siya mapunta. Pababa pa lang siya ng tricycle ay sumalubong na kaagad ang kanyang kaibigan na kanina pa nakatambay sa balkonahe ng bahay nito. Bakla ka. Himala namang napasugod ka dito. Sino bang nagbabantay sa nanay mo sa ospital? Tanong agad nito sa kanya. Si Tiyang Amanda, Bax. Mabuti naman tandang makapagpahinga ka rin. Hindi ko kailangang magpahinga, Bax. Kailangan ko ng malaking racket. Trabaho. Ano namang trabaho? Proste. Ano? Nahihibang ka na ba, Sofia? Hindi mo ba alam kung ano ang trabaho ng isang proste? Nagbebenta ng laman. Alam ko, Chris. Kaya hanapan mo ko. Yung pangmayaman. Yung kayang bayaran ng mga bills ni nanay sa ospital. Kahibangan, Sophia. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ano? Magpapakasal sa isang halimaw? Yan na lang ang pwede kong gawin. Napakunot ang noo ni Christian habang nakatingin sa kanya. Naghahanap ito ng paliwanag. Chris, papakasal ako ni Lola sa kanyang amo. Alam mo naman kung ano ang lahi nila, hindi ba? Hindi lang sa bantog. Tayong dalawa mismo ang nakakita kung paano pinagbiasta ng pamilyang iyon ang kaawa-awang katawan ng isang katulong. Kaya hindi ako magpapakasal sa bunsong anak ni Doña Josefina. Doon lang natigilan si Christian nang ipaalala ni Sophie ang tungkol sa katawan ng katulong sa mansyon ng pamilya ni Mateo. Pareho silang 9 na taong gulang na mga panahon na iyon. Inutosan si Sophie ng nanay Emily niya na sunduin ng kanyang lola. Kailangang umuwi ng maaga ang kanyang lola dahil manganganak ang bunsong anak nito na nakatira sa kanila. Isang hilot ang kanyang lola kaya ito ang kailangan ng anak. Dito na lang tayo dumaan sa likod ng gate ng mansion, Chris. Kami lang ng lola ang may alam ng daanan na ito. Kasi lagi niya akong sinasama dito dahil si nanay ay abala sa kanyang trabaho. Araw-araw ay manicure, pedicure ang pinagkakaabalahan niya. Sigurado ka, hindi tayo pagagalitan? Tanong pa noon ni Christian sa kanya. Hindi nga, labas-masok nga kami ni Lola dito. Sabi mo yan ha? Kumpirma pa nito. Pumasok sila noon sa gate na iyon at dire-diretso lang hanggang sa makapasok na sa mansyon. Sa likod pa rin sila dumaan dahil tiyak na naroon sa kusina ang kanyang lola. Ngunit wala ito roon. Ang tanging naririnig nila mula sa kusina ay ang napakaraming ungol. Sinundan nila ang boses hanggang sa matagpuan nila ang mga nilalang na tila ba ay ginutom ng 1 taon dahil sa sobrang kahayukan. Tinakpan pa noon ni Christian ang kanyang bibig upang hindi sila mahuli ng mga nilalang. Dahil tiyak pati katawan nilang dalawa
ay pagpepiestahan ng mga halimaw na iyon. Biglang napabuga ng hangin si Christian dahil pilit pa din niyang ibinabaon iyon sa limot. Diyos ko, bakla, hindi ko nakalimutan iyon. Doon lang talaga ako naging lalaki sa buong buhay ko. Tapang-tapangan ba naman? Wika pa nito. Kaya nga tulungan mo ko. Sige na. Pero Sophie, hindi ko kaya. May 500,000 naman ako sa bangko. Hiraman mo na lang para sa nanay mo. Huwag ka na lang maging proste, bakla ka. Diyos ko. Kulang na kulang yun, Chris. Pagbigyan mo na ako. Wala nang oras. Pamimilit pa niya. Wala itong magawa kundi ang dalhin siya sa isang club na alam na nito. Sure ka ha? Malaki ang kikitain dito? Tanong pa niya kay Christian. Oo no, lalo na at berhin ka. Naku day, may auction ka pa niyan bago lahat. Mas mabuti kung ganun. Anya. Pagkarating sa nasabing club, ay ngising kabayo agad ang manager nang makita siya. Itong mga kagaya nito talaga ang hinahanap namin. Ano, sariwa ba? Tanong ng manager kay Christian. Inipit pa ng bakla ang buhok at dinagdagan ng kapal ng lipstick bago nagsalita. Oo naman, ang kaisa-isahang best friend ko. Ayaw kong gawin niya ito. Kaso ay mapilit eh. Wika pa ng bakla. Walang pakialam sa huling sinabi ni Christian ang baklaring manager ng club. Samantalang habang abala sa paggawa ng email si Mateo para sa kanyang mga kliyente, nang bigla na lang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Nagtaka siya dahil numero iyon ng kanyang tauhan na laging nakamata sa mga kilos ng babaeng kinahihibangan niya. Ganyan yung kinuha para sagutin. Bakit? Tanong niya. Nasuntok niya ang mesa ng kanyang kanang kamao sa ibanalita nito sa kanya. Hindi maaari. Sabihan mo ang manager. 10 milyon. Nakareserba siya lagi sa akin. Walang ibang makakakita. At dapat naka-VIP room. Maliwanag ba? Ha? Andoy? Galit na wika niya rito. Mabilis itong tumango at ginawa ang kanyang sinabi. Nagwala si Mateo sa kanyang opisina. Wala siyang pakialam kung nagganto sugat-sugat na ang kanyang kamay. Nang pumasok ang kanyang sekretarya, agad nitong ginamot ang kanyang sugat. Sir Matt, relax lang po kayo. Wika ng natatarantang sekretarya habang nanginginig ang mga kamay na ginagamot ang sugat niya. Ashley, mag-hire ka ng personal assistant ko. Utos niya sa kanyang sekretarya. Isa lang ang gusto niyang maging PA niya at pipigain niya ito hanggang sa mapapayag na magtrabaho sa kanya. Akin ka lang. Anya habang nakakuyom ang mga kamay. Hindi siya makapokus sa kanyang trabaho dahil sa ibanalita sa kanya ng kanyang tauhan. Mabuti na lang at may mata siya sa nag-iisang babae na kinahumalingan niya noon pa man. Alas 6 pa lang ay nagmamadali na siyang gumayak. Alam niyang may naghihintay sa kanya at ayaw niya itong inipin. Pumili siya ng isang maskara na susuotin sa gabing iyon. Sisiguraduhin niyang ang pinaka hindi makakalimutang sandali nang magiging katagpo niya sa gabing iyon. Papasok pa lang siya ng club ay sinalubong na agad siya ng manager. Sir Matt, VIP room, ditong banda. Alalay nito sa kanya. Tumungo lang siya at hindi na nagsalita pa. Diretso siyang pumasok sa nasabing kwarto. Bago niya binuksan ang pintuan, ay sinuot muna niya ang napili niyang maskara. Pagkabukas niya ng pintuan ay naroon na ang dalaga. Malungkot na nakatingin sa malayo mula sa dingding na sarado rin.
Kaya kahit sinong sumigaw roon ay bukod sa hindi makikita sa labas dahil tinted, ay hindi rin maririnig. Diretsong nilapitan ni Mateo. Iyakap niya ito mula sa likuran at inamoy na tila ba isang sariwang bulaklak na bagong pitas lamang. Handa ka na ba? Tanong niya rito. Hindi. Sinong tangang babaeng handang maging kagaya nito? Bakit hindi mo tinanggap ang offer? Anong offer? Nagulat siya at napaupo. Bakit ka ba nakamaskara? Mukhang gwapo ka naman sa palagay ko. Wika nito. Susubukan pa sana nitong tanggalin ang kanyang maskara. Ngunit mabilis siyang napigilan ang mga kamay nito. Binayaran lang kita, kaya wala kang karapatan na questionin ang pagkatao ko. Bayad na kita. Akin ka, kaya akin ka. Sa gabing ito mo lang ako nabili, hindi sa buong buhay ko. Galit na wika ng dalaga. Mali ka. Bayad na ang buong buhay mo sa club na ito. Walang pwedeng maging ibang kliyente bukod sa akin. Dahil kapag nangyari yon, papatayin ko ang sino mang magtangkang umangkin sa'yo. Bulong niya sa puno ng tenga nito. Agad niya itong binuhat para dalhin sa kama. May dalang parusa bawat kilos niya. Kaya napapangiwi ang dalaga. Ayaw mo ng magandang buhay, kaya sige, pagbibigyan kita. Aniya, kaya bawat galaw niya ay napapahiyaw ito sa sakit. Magtiis ka dahil ito ang kagustuhan mo. Aniya pa rin. Biglang umagos ang masaganang luha sa mga mata nito. Hindi na ito nagsalita pa. At tanging mga hikbi lamang ang naging tugon nito sa bawat paggalaw niya. Bigla siyang nakaramdam ng awa dito. Kaya bigla siyang naging banayad. Naging maingat bawat galaw niya habang nasa ibabaw nito. Patawad. Bulong niya rito. Hindi ito sumagot. Wala itong reaksyon. Gusto niyang magalit dahil hindi ganito ang inaasahan niyang mangyayari sa gabing iyon. Ayusin mo dahil sayang ang malaking halaga na binayad ko sa iyo. Pwede ko yung bawiin anumang oras. Baka nakalimutan mo kung sino ang mawawalan. Tingin ko, matindi ang pangangailangan mo sa pera. Anya rito. Nagpahid ito ng luha. Pinilit kinalamang sarili pagkatapos ay humingi pa ng sorry sa kanya. Ganyan dapat. Iusin mong sarili mo para ganahan naman ako. Pagkatapos ng mainit na tagpong iyon, ay mahimbing na nakatulog ang dalaga. Malaya niyang napagmasdan ang maamo at tila anghel na mukha nito. Bakit ayaw mo na lang akong pakasalan? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatitig pa rin dito. Ngunit paano nga pala siya pagkakasalan nito? Gayong lantad na dito ang kanyang pagkatao. Naalala niya noong bata pa lang si Sophie. Gabi ng kabilugan ng buwan. Maagang pinauwi ng kanyang mami ang kanilang mga katulong. Kasama na doon si Lola Alice na kanilang mayordoma. Maliban kay Aling Aida, ang nahuling nagnakaw ng diamanting singsing, kwintas, at hikaw ng kanyang ina na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ayaw nitong umamin at ayaw nitong ibalik kaya sa gabing iyon. Ang kaparusahan ng taksil na katulong ay ang kamatayan sa mismong mga kamay nila. 20 anyos na siya noon, samantalang si Sophie ay nasa 9 na taong gulang pa lang. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa loob ng mansyon, kasama ang kaibigan nitong bakla na kaidara nito. Dahil ayaw niya ang mga itong mapahamak, ay tinakpan niya mula sa kanyang pamilya. Hanggang sa tuluyan na ang mga ito makalabas ng kusina. Kita ng mga ito ang kanilang kaanyuan bilang mga aswang.
Hindi siya nabahala dahil alam ni Lola Alice ang kanilang katauhan. 4 na dekada na itong nanilbihan sa kanila, kaya tiyak ito ang magpapatahimik sa apo nito. Ngunit simula rin sa araw na iyon, ay tila nakatatak na sa kanyang utak ang mukha ng inosenteng bata. Hanggang sa magdadalaga na ito, kasama ni Lola Alice sa mansyon. Mailap ang bata sa kanyang pamilya at alam niya kung ano ang dahilan. Hinayaan na lang din niya hanggang sa maging dalaga na itong tunay. Lihim niyang inabutan ang Lola Alice niya upang maranasan nito ang magkadibo. Hindi naman siya nabigo dahil baka sa mukha ng dalaga ang tuwa. Tuwang hindi mababayaran ng ganon man kalaking halaga. Simula rin noon ay nakasubaybay na siya sa buhay ng dalaga. Walang pwedeng makalapit at manligaw na binata dito. May kaakibat na parusa galing sa kanya. Hanggang sa makakuha siya ng pagkakataong para maitrap ito. Ngunit hindi ito sumakay. Kahit malaking halaga na ng pera ang kanyang inalok. Ngunit hindi pa rin ito nakawala sa kanya. Dahil sa pagkakataong iyon, ay tuluyan na niya itong naangkin. Kinabukasan, nagising si Sophie na mag-isa sa kwartong iyon. Mabilis siyang bumangon para hanapin ang lalaking kaniig niya kagabi. Subalit wala na ito. Walang bakas na naiwan mula rito. Bakit ko nga pala kailangang alamin ang tanga ko? Aniya sa kanyang sarili. Bumangon na rin siya para maligo at kailangan na niyang puntahan ang kanyang ina. May malaking halaga na siya ng pera. Kasya na iyon sa operasyon ng kanyang ina. Dismayado siya habang inalala ang sinabi ng binata kagabi. 10 milyon pa lang nakuha ng manager sa kanya. Pero 1 milyon lang ang napunta sa kanya. Pero ayos na rin. Ang mahalaga ay maoperahan na ang kanyang ina. Habang naglalakad sa isang pasilyo, ay napansin niya ang napakaraming tarpaulin na nakapaskil ang wanted personal assistant. Nakalagay sa ilalim ng signage ang numero ng cellphone. Naintriga siyang kunin iyon, lalo na at napakalaki ng salary na nakalagay. Pagkatapos siyang maipa-schedule ang operasyon ng kanyang ina, ay ito agad ang kanyang atupagin. Mas mabuti ng marami siyang racket para hindi siya mahirapan pagdating sa pera. Mabuti at andito ka na, Sophie. Palala ng palala ang karamdaman ng iyong ina. Kailangan na niyang maoperahan sa lalong madaling panahon ayon sa kanyang doktor. Sige tiyang, sabihin mo sa doktor. Operahan na agad ang nanay. May pera na ako para sa pagpapagamot kay nanay. Kaaniya. Mabilis namang lumabas ang kanyang tiya Amanda. Agad nitong pinunta ng doktor ng kanyang ina para sabihin na handa na ang pera. Kaya natin ito, inay. Gagaling ka pa. Magsasama pa tayo ng matagal. Aniya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Hindi niya ito iniwanan hanggang sa matapos ang operasyon nito. Mabilis na naihanda ang lahat. Mabilis ang mga kilos ng mga nurse at doktor na umahawak sa kanyang ina. Napagtanto niyang iba talaga ang magagawa ng pera. Makalipas lang din ang ilang oras, ay masayang ibanalita ng mga doktor sa kanila na tagumpay ang operasyon. Ngunit patuloy pa rin ang pagmonitor dahil posibleng babalik ang nasabing tumor. At posibleng makaranas ng seizure ang kanyang ina pagkatapos nitong magising. Hindi na hinintay na magising ang kanyang ina. Nagpaalam na siya sa kanyang tiya Amanda na aalis muna dahil may kailangan muna siyang lakarin. Tinawagan niyang numero na nakapaskil sa signage at ang marinig nito ang kanyang pangalan ay mabilis itong sumagot. You're the one. Nito kaya nagtaka siya. Ano po yun? Tanong niya. Wala po, ma'am.
Sekretarya po ako ng naghahanap ng PA. At pwedeng-pwede ka sa trabahong ito. Punta ka na lang po, ma'am. Ibibigay ko ang address. Uwi ka nito. Nagpasalamat siya at agad na pinuntahan ang nasabing address. Pagkarating niya sa gusali, ay nagtanong siya sa guard kung saan banda ang opisina ng CEO. Tinuturo siya nito sa 3rd floor ng gusali. Tinungo niya ito at pagkatapos ay nagpasalamat. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang kanyang pakaramdam habang palapit sa nasabing opisina. 3 katok ang kanyang ginawa. Mabilis din itong bumukas. Isang babaeng bumungad sa kanya. Matamis ang ngiti nito habang magalang siyang pinapasok sa loob. Diretso kayo, ma'am. Naghihintay si Mr. CEO sa'yo. Utos nito sa kanya. Yumuko siya rito at magalang na nagpaalam. Hindi niya maintindihan kung bakit kabado siya habang papasok sa loob ng opisina. Iniisip niyang marahil ay dahil natatakot siyang hindi matanggap. Nilinis muna niya ang kanyang lalamunan bago kumatok sa opisina ng CEO. Pasok, dinig niyang boses nito. Maingat niyang binuksan ang pinto. Isang lalaking nakaitim na tuxedo, ngunit nakatalikod at nakaupo sa swivel chair. Napakunot ang kanyang noo. Ano to? May pa-highlights at pa-suspend sa mukha? Tanong niya sa kanyang utak. Muli niyang nalinis ang lalamunan bago nagsalita. Magandang umaga po, sir. Ako po si Sophie. Nag-a-apply po ako ng PE mo. Karapat dapat ka kaya sa trabaho? Tanong nito ngunit nakatalikod. Oo naman po. Masipag po ako. Laging handa sa lahat ng responsibilidad na iaata sa akin. At saka, kailangan ko ng trabaho ngayon, sir. Bigla itong umarap at halos lilipad na siya palabas ng bumungad ang mukha ni Mateo sa kanya. Ikaw? Gulat na tanong niya. Ngunit, bigla rin siyang kumalma at sumeryoso sa harap nito. Pangit ba ako? Nakakatakot ba ang mukha ko? Hindi po, sir. Nagulat lang po ako. Hindi ko inasahang ikaw rin ang may-ari ng kumpanyang ito. Dahilan niya. Interesado ka pa ba sa trabahong ito? Tanong ni Mateo. Alanganin siyang sumagot. Mataman lamang nakatitig sa kanya ang binata. Malaki ang pasaw nito kaya paano niya tatanggihan. Pero nagtataka siya kung bakit sa dami ng signage na nakapaskel sa kung saan. Bakit siya lang ang mag-isang naroon para mag-apply? Napaisip siya. Hindi kaya at sinasadya ito ng binata kasi ayaw niyang magpakasal dito. Hindi mo dapat sinasayang ang oras ko. Masyadong mahalaga bawat minuto para sa akin. Seryosong wika nito. Pasensya na, sir. Pero tingin ko po, sinasadya mo itong mangyari. Buong tapang niyang wika dito. Tumawa lamang ito at tinignan siya ng may pagkadismaya. Ganon ka siguro sa sarili mo? Kung ganon, pwede ka nang umalis. Diretsong wika nito sa kanya. Bigla siyang nagsisisi sa kanyang ginawa. Humingi siya ng dispensa dito. Yan ang hirap sa inyong mga mahihirap. Binibigyan kayo ng pabor. Paiiralin pa rin ninyo ang pride. Kaya kayo nalalagay sa kapahamakan. Pasensya na po, sir. Nahihiyang sambit niya. So, tinatanggap mo na ang trabahong ito? Opo, sir. Mabilis na sagot niya. Kung hindi sa kanyang inang nakaratay sa ospital, ay hindi niya iyon gagawin. Ayaw na ayaw niyang makita ang pagmumukha nito. Kahit kailan, ay hindi niya malilimutan ang buong angka nito. Ngunit kailangan nga niyang maging bulag sa katotohanan dahil pera ang katumbas niyon na siyang kailangan niya para sa tuloy-tuloy na paggaling ng kanyang ina.
Kailangan mong magkaroon ng visa. May mga lakad ako international. At ikaw ang kailangan kong maging kasama lagi. Wika nito. Asikasuhan ko agad, sir. Anya rito. Sa susunod na linggo, 1 buwan tayong lilipad patungong Taiwan. May kailangan akong asikasuhin doon. Wika ulit nito. 1 buwan? Ang gulat na tanong niya dito. Bakit? Wala po, sir. Okay po. Sayang ba ang racket natin? Bigla siyang pinamulahan ng mukha nang sabihin iyon ng binata. Hindi na niya ito pinansin pa. Ayaw niya itong patulan, lalo na at boss niya ito. Tinawag nito ang sekretarya para maturuan siya sa mga kailangan niyang gawin, lalo na sa paghanda ng mga gamit nito. Siya rin ang naatasan sa mga pagkain ng CEO, kaya maraming bilin ang sekretarya. Sa paghahanda ng pagkain, bawal kang gumamit ng bawang. Bilin pa ng sekretarya. Alam ko. Alam mo? Gulat na tanong ng sekretarya. Hindi po. Mali lang po ako ng sagot. Ang ibig ko pong sabihin ay aalamin ko po. Palusot niya. May anaphylaxis kasi si Sir Mateo at nangyayari yun lagi kapag nakakain siya ng bawang. Delikado iyon sa kanya dahil maaari niya iyong ikamatay. Kaya kailangan mong mag-ingat sa pagkain ihahain mo sa kanya. Bilin pa rin ito. Tumango lamang siya. Nang masiguro nitong naituro na sa kanyang lahat, at saka lang siya nito iniwanan. Uwian na. Kailangan pa nating daanan ang mga gamit mo. Wika ni Mateo. Nagtaka siya sa sinabi nito. Daanan? Pero bakit? Hindi ako stay out? Hindi. PE kita. Kaya kailangan kita palagi. Naintindihan mo ba yon? Hindi siya sumagot. Natatakot siya nang sabihin nitong stay in siya. Hindi pa yata siya nakaka-recover mula sa trauma niya noong kabataan dahil sa angka nito. Bakit? Sayang na naman ang racket mo sa gabi. Tanong ulit nito. Napipiko na siya sa mga parinig nito. Bakit parang alam na alam nito ang buhay niya? Huwag mag-alala. Para naman may oras ka sa racket mo. May 3 oras ka sa gabi para lumabas. 7:00 hanggang 9:00. Kapag lumagpas ng 10:00 ng gabi, hindi ka pa nakauwi sa bahay, bawas sa sahod mo iyon. Hindi na siya sumagot pa. Kailangan niyang lumabas dahil may kontrata siya sa club. Naumpisa na niya. Ngayon pa ba siya susuko? Matapos kunin ang kanyang mga gamit, ay diretso na siya sa bahay ng binata. Nagulat siya sa kondominium pala ito nakatira. Hindi na ito umuwi sa mansyon. Nabawasan ang takot niya sa angka nito. Dito ang kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Araw-araw may pumupunta rito para maglinis ng buong unit at maglaba. Kaya labas ito sa iyong trabaho. Wika pa nito. Salamat po, sir. Sophie. Yes po, sir. Sakaling may kailangan ka, huwag kang magatubiling lumapit sa akin. Kahit ano, kaya kong ibigay. Kahit pera para sa pagpapagamot sa iyong ina. Diretsong wika na nito. Pasensya na, Sir Mateo. Hindi ko gagawin iyan dahil hindi ako pwedeng matrap sa iyo. At sasabihin ko sa iyo ng harap-harapan, hindi ako magpapakasal sa iyo. Okay, walang problema. Ayos lang sa iyo. Siyempre, bakit hindi? Si Lola Alice lang naman ang nag-uusap. Nabilhin na kita para lang madugtungan ang buhay ng iyong ina. Hindi naman ako ang may gusto. Bigla siyang nahiya nang sabihin iyon ng binata. Napahiya pa siya dito dahil nakala niyang ito ang nag-aalok sa kanyang lola.
Parang gusto pa niyang manliit at magalit dahil masyadong nakapangliit iyon sa kanyang pagkatao. Kawawa ang lola mo. Mahal na mahal niya ang anak niya. Kaya siguro niya naisip iyon dahil sobrang desperada na niya. Wika pa ng binata. Hindi siya sumagot dito. Mas lalo siyang naguluhan sa kanyang sitwasyon. Ngunit hindi na siya dapat na konsyensya pa sa lola niya. Magaling na ang kanyang ina at dahil iyon sa kanyang ginawa. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Alam kong pagod ka. Wika ng binata. Ramdam niya ang sinseridad sa tono ng pananalita nito. Ayos lang po, sir. Wala pa naman akong ginagawa masyado ngayong araw. Yung kagabi? Po, ano pong kagabi? Gulat na tanong niya. Nagulat rin si Mateo kung bakit iyon ang lumalabas sa bibig nito. Huwag mo nang isipin yung huli kong sinabi. Matulog ka na lang. Utos nito. Habang nakahigain, nahihiugaan siya sa mga sinasabi nito. Hanggang sa nakatulog siya ng mahimbing. Kaya umaga na nang magising siya. Mabilis lahat ng mga kilos niya. Pagkatapos siyang maligo at mag-ayos ng sarili, ay pinaghanda na niya ng makakain ng amo. Pinagtimpla na rin niya ito ng kape. Pagkatapos magkain ay pupunta na sana niya ito sa kwarto. Ngunit biglang bumukas ang pintuan nito. Kaya hinintay na lang niya itong makalapit. Good morning, sir. Kain na po kayo? Wika niya. Hindi ito sumagot. Hindi nga siya nito sinulyapan man lang. Abala lang ito sa pagalugan ng cellphone nito. Hinayaan na lang niya ito. Pumasok siya sa kwarto nito para ihanda lahat ng gamit nito na mga dadalhin. Nang matapos may handa lahat, ay agad din siyang lumabas. Kumain ka na. Utos ng binata. Kumuha siya ng pinggan at kutsara. Pagkatapos ay nagsandok ng maliit na kanin sa rice cooker. Ganyan kalit ang kanin mo. Maaga pa kasi, Sir Mateo. Hindi pa talaga ako kumakain ng almusal. Kape lang po. Tigilan mo na yung ganyang gawain. Hindi maganda sa kalusugan mo yan. Hindi siya sumagot bagkus ay tahimik lang siyang kumain sa harap nito. Ilang linggo rin bago siya nasanay sa kanyang araw-araw na routine bilang personal assistant ng binata. Araw ng Sabado. Walang trabaho kinabukasan. Kaya naisipan niyang dalawin ang kanyang inay. Tumawag ang kanyang tiya at ipinaalam nito sa kanya na maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Isang magandang balita iyon para sa kanya. Hindi sayang ang pagkawala ng kanyang pagkaberhen dahil unti-unting bumubuti ang lagay ng kanyang ina. Siguraduhin mong uuwi ka ng Linggo ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Maliwanag? Tanong ni Mateo sa kanya. Nakuha ko po, sir. Mabilis na sagot niya. Diretso ang kanyang biyahe sa ospital. Ngunit pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, ay sa club na ang kanyang tungo. Sayang ang malaking kita, kahit pa may sahod na siya. Naumpisahan na niya ito kaya wala nang atrasan pa. Sira na ang kanyang pagkababae. Wala nang paraan para magmalinis. Pagkarating sa club ay diretso na agad siya sa VIP room. Nagulat pa siya dahil akala niya ay ihahanay pa siya kasama sa mga babaeng bayaran upang papipilian ng mga customer. Huwag ka nang magtaka, lagi mong tandaan, sa tuwing papasok ka dito, diretso ka na VIP room dahil nakareserba ka lagi kay boss. Uwi ka ng manager. Tahimik siyang naglakad patungo sa nasabing VIP room. Magulo ang kanyang utak. Ibig sabihin lang ay ang may-ari mismo ng club ang lagi niyang magiging customer. Exclusive ba siya para dito? Nailing na lamang siya sabay pitik ng kanyang noo. Masyado kang asyumera. Gumising ka, Sophie.
Akala mo kagandahan ka para magustuhan ng isang may-ari ng club? Anya. Wala pa roon ang kanyang customer, kaya naisipan muna niyang mag-shower. Nakakayang tumabay sa lalaking boss ng club kung tatabi siya nitong malagkit at amoy suka. Nagbabad siya sa shower, tulalang nakatingin sa kawalan. Hindi niya inasahan na maging ganaw ng takbo ng kanyang buhay. Masyado siyang positibo sa kanyang pananaw noon dahil maganda siya at umaasa siyang maganda rin ang kanyang maging buhay. Teenager stage niya siya noon nang mangarap ng isang mala fairy tale na buhay, kung paano siya habol-habuli ng isang CEO. Nailing na lamang siya habang inaalala ang napaka-imposibleng pangarap niya. Napapitlag siya nang maramdaman ang kamay na humapit sa kanyang bewang. Ito na yata ang boss ng club na sinasabi ng manager. Napakainit na mga kamay nito, kaya napapikit siya at napasandal dito. Ilang sandali pa ay ipinaharap siya ng binata dito. Nagulat siya dahil ito pa rin ang lalaking nakamaskara. Ibig sabihin, siyang may-ari nitong club? Pero bakit kailangan ng maskara? Sindikato rin siguro ang taong ito. Sa kanyang utak. Nagkunwari siyang hindi apektado sa bawat haplos ng lalaki. Ngunit ang totoo ay unang beses pa lang niya itong kaniig, ay ibang pagkaramdam na ang kanyang nararamdaman. Para bang siya ay pag-aari na nito noon pa man. Bawat haplos ay kakaibang sensasyon ang dulot sa kanya. Hindi niya maiwasang baliwalain at huwag gantihan. Inosente siya sa ganong bagay, pero nagugulat na lang siya dahil napagagaling niyang tumugon sa bawat kilos nito. Nang binuhat siya nito at inilagay sa kama, ay nagsimulang muli ang kasabikan na hindi niya maipaliwanag. Akala niya noong una hindi niya kakayanin dahil nakakadiri para sa kanyang sarili. Ngunit ito at nakabalik na siya. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Ang hawiin ng maskara sa mukha ng lalaki upang makilala niya kung sino ito. Matagal na at paulit-ulit ang ginawa nilang pag-iisa hanggang sa mapagod siya. Nakatulog siya ng mahimbing matapos ang tagpong iyon. Nagising na lang siya kinabukasan na mataas ng terik ng araw. Napapalatak siya at dismayado sa sarili. Muli ay hindi na naman niya nakita ang mukha ng lalaki. Naisipan na lamang niyang mag-shower at umuwi na lang sa kondominium ng kanyang boss. Mas mabuting maaga niyang maihanda ang kanyang mga kailanganin nito. 3 araw na lang din at flight na nila patungong ibang bansa. May mga meeting ito sa mga kliyente nito doon at kailangan ikasama siya lagi nito. Pagbukas niya ng kondo ay bumungad agad ang binata na nasa balkonahe na nakatingin sa silangan. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang iniisip nito. Basta nakita ng 2 mata niya. Napakalalim. Nagsalin nito ng alak sa kopeta at tinungga iyon. Walang kainte-interes sa kanyang presensyang narawan. Nahiya tuloy siyang dumaan sa harapan nito. "Enjoy ba?" tanong nito habang nilalapag ang kopeta. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya, kaya malayo siyang nakatitig dito. "Saan po?" kunot noong tanong niya. Tumawa ito ng pagkakahabang nakatiimbagang. Umiling siya at diretso na sanang papasok sa kanyang kwarto nang bigla siya nitong hawakan sa kanyang kamay. Ilalayo sana niyang kamay, ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Mateo ang paghawak nito sa kanya. "Bakit mas gustuin mo pang maging prostitute kaysa maikasal sa akin? Kaya kung ibigay sa iyo lahat, alam mo yan." Hindi mapigil nitong tanong. Tila nalasing na nga ito ng husto dahil halos hirap nang imulat ang mga mata nito at namumula na rin ang muka. "Hindi ko kailangang sagutin ang tanong na iyan, sir."
Kalmado niyang sagot. Bigla itong sumigaw ng sobrang lakas. Nakakatakot at nakakapanghilakbot. At ilang sandali pa nga ay naging isang anyong halibaw na ito. Naging matuloy sa mga tainga nito. Inubuan ng balahibo ang buong katawan. Nagbabaga ang mga mata at sobrang talim ng pangil. Biglang bumalik ang trauma ni Sophie. Ilang taon na ang nakaraan. Isang buong pamilya kasama na itong binatang aswang. Pinagkaisahan ng mga itong kainin ang kaawa-awang katawan ng sariling katulong na nawala at naging patuloy na missing sa napakahabang panahon. Hindi man lang nakamit ng pamilyang hustisya para dito. Sa sobrang takot at panginginig sa takot, ay unti-unti siyang tinakasan ng lakas hanggang sa mawala na siya ng malay. Tsaka lang natauhan si Mateo. Tila nawala ang pagiging lasing nito nang makita ang walang malay na katawan ni Sophie. Nailing ito at nagalit sa sarili dahil sa pagkawala nito sa wisyo. Inayo siya nito sa pagpapahiga sa couch. Bigla na lang itong naging normal ulit na tila ba ay walang nangyari. Nagsisisi ito ng sobra sa ginawa. Alam naman nito ang pinagdadaanan niyang trauma sa pamilya nito. Ilang taon nang lumipas. Patawad. Tanging sambit nito habang kuyom ang mga kamay. Binuhat siya nito at dinala sa kanyang kwarto. Malaya siyang pinagmasdan ng binata. Hindi kita masisisi kung bakit ganyan ka naging mailap sa akin. Sambit nito sa sarili habang nakatitig pa rin sa kanya. Hanggang sa nagpasya na itong iwan siya. Aalis na sana ito nang bigla siyang magising. Muli na naman siyang nanginginig sa takot nang maalala ang kanina. Niyakap siya nito upang pakalmahin. Hana, Sophie, hindi na mauulit. Bulong nito sa kanyang tenga. Lumayo ka sa akin. Halimaw ka. Anya, at tila ba wala ng lakas na natira sa katawan. Hindi ako masamang nilalang, Sophie. Huwag mo lang akong ginagalit. Pero hindi na maulit. Pangako. Ayaw ko na. Magre-resign na ako. Ano? Hindi pwede. Hindi ako papayag, Sophie. Kilalanin mo pa ako. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ako masamang aswang. Kaya ikaw ang napili ko maging PA. Dahil alam mo na ang aking pagkatao. Noong gabing nagpunta ka sa mansyon kasama ang kaibigan mo. Doon pa lang, alam ko nang alam mo na ang pagkatao ko. Dahil ako ang unang nakakita sa iyo. At upang maidepensa ka sa aking angkan. Hinaram ko ang aking sarili. Bago pa kayo mamataan ng isa sa kanila. Dahil alam kong ikapapahamak mo iyon. Parang utang ko pa sa iyo ang buhay ko ngayon. Hindi, Sophie. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Magpahinga ka na lang. Tsaka na tayo mag-usap. Kailangan ko pang asukasuhin ang mga dokumento na aking dadalhin para sa bagong kliyente. Uwi ka ni Mateo at diretso ng tumalima. Naiwan siyang naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit nadadala na rin siya sa pagiging mabait sa kanya ng binata. Kahit pa hindi niya maalis sa kanyang utak ang pagiging aswang nito. Makalipas ang 3 araw. Habang lulan sila ng eroplano ay lihim siyang nasiyahan. Mas lalong gumanda ang pagkikitungo ng binata sa kanya. Pakaramdam niya hindi isang personal assistant ang turing nito sa kanya, kundi isang nobya. Napakasweet nito at hindi man lang siya makatanggi. Tuwing may kausap itong kliyente ay nasa tabi lamang siya nito. Minsan ay ibang titig ng kliyente nito sa kanya. Tinatanong ng kliyente ang binata sa dialekto nito. At magalang itong sinasagot ng binata sa parehong dialekto. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin, pero parang may ideya siya. Kasi bigla nitong kinukuha ang kanyang kamay para makipagdapo sa kamay nito. Pagkatapos ay hinahalikan pa nito.
Nahihiya rin siyang bawiin ang kanyang kamay habang hinahagkan ito. Hindi niya maintindihan. Subalit pamilyar ang dampi ng halik nito sa kanyang kamay. Tila ba may naalala siya sa paraan ng paghalik nito. Matapos ng mahabang usapan ng mga ito, ay dinala na siya ng binata sa isang hotel kung saan sila titira ng ilang araw. Bagsak ni Mateo ng katawan nito sa kama, ay mataman lamang niya itong tinitigan. "Saan ako matutulog?" tanong niya. "Saan pa ba? E di dito. Malawak naman ito, hindi ba?" "Ano? Paano kung may masama kang gawin sa akin?" "Natatakot ka pa rin ba sa akin dahil sa pagiging aswang ko? Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi mo na makikita ang anyo kong iyon." Wika nito sa mamong muka. Matagal siyang natahimik. Hindi niya alam kung anong pwede nilang pag-usapan. Matputo lang ang nakakabinging katahimikan. Hanggang sa maalala niya ang tungkol sa paghalik nito sa kanyang mga kamay. "Ano ba sa tingin mo?" tanong pabalik nito sa kanya. "Bakit mo ba binabalik sa akin ang tanong? Hulaan ko lang ba yung usapan ninyo ng insect na yon?" "Anong insect?" "Islander yon." "Wala akong pakialam. Basta hinalikan mo ang kamay ko, ibawal yon. Ano, nagkunwari kang nobyo kita?" "Ayaw mo ba?" tanong nito. Tila nag-aalangan siyang sumagot. Baka pagsasagot siya ay sasabihin nitong chosi siya. Gayong maid lang naman siya nito. "Sa susunod, huwag mo nang gawin ulit yun ha. Mapapahiya ka dahil babawiin ko sa harap natin ang aking kamay." Anya at humiga na rin sa tabi nito. Bahala na dahil pagod na siya at inaantok pa. "Usog ka doon, mamaya mamanyakin mo pa ako." Anya sabay tulak ng balikat ang binata. Umusog ito subalit may binubulong pa ito. "Akala mo naman hindi na paungol sa mga ginagawa ko," bulong nito. "Anong sabi mo?" "Wala, sabi ko tulog ka na." Sagot nito at tuluyan ng pinikit ang mga mata. Hindi ito gumalaw. Nakatigilid lamang habang nakaharap sa kanya. Malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. Noon lang niya napagtanto na sobrang gwapo pala ng binata. Kung hindi lang niya nakilalang aswang ito simula nung kabataan niya, ay malamang noon pa siya nag-interes na titigan ang buong mukha nito. Kaso ay puno ng takot ang kanyang sarili tuwing makikita ang mukha ng binata noon. Ngayon lang yata niya inaral na sanayin ang sarili na maging malapit dito. Kailangan niyang gawin dahil araw-araw na niya itong magiging kasama dahil sa trabaho. Masama ang tumitig sa taong tulog. Alam mo ba yon? Sa gulat niya ay napatalon siya. Kung kaya't diretso siyang nalamukot sa sahig. Tinawanan lamang siya ng binata habang siya ay napanguwi sa sakit ng kanyang katawan. Bumangon ito para buhatin siya at ihiga muli sa kama. "Salanan mo yon. Sinaway lang naman kita, bakit naman parang nakita mo na agad ang halimaw kong muka?" Litaan niya ng binata. "Kasi naman po sir, bigla-bigla ka rin namang nagsasalita. Aswang ka nga talaga, pati ikatlong mata ay nakabukas." Reklamo niya. Napatawa lang ito. Nagtalukbong na lamang siya ng kumot. Sa pagod ay nakatulog siya ng diretso. Kinabukasan na siyang nagising at tulog pa ang katabi niyang binata. Napangiti siya habang nakatitig dito. Mas lalo pang nakikita ang kagapuhan nito kasi malayo niyang napagmasdan lahat. Matagal-tagal na siyang nakatitig sa binata ngunit pakaramdam niya ay hindi siya nagsasawang titigan ito. Hanggang sa nakaramdam ulit siya ng antok. Pinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa mga tulog siyang muli. Samantalang si Mateo ay siyang nagising kalaunan. Diretso itong nakatingin sa dalagang katabi. Napangiti si Mateo
habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung anong kamandag meron ka sa badami ng babaeng pwedeng mahalin. Bakit ginigit ng aking puso na ikaw lang talaga ang gusto niya? Nailing nitong wika sa sarili. Hinawakan pa nito ang mukha niya. I love you, Sophie. Hindi ko alam kung bakit at kung paano, pero mababaliw ako kung mawawala ka sa akin. Wika nito sa sarili. Pagkatapos ay natutokso itong hagkan siya. Napangiti ito habang inahaplos ang mukha niya. Sana pagdating ng araw, ay matutunan mo rin akong mahalin, Sophie. Wika pa nito sa sarili. Ilang sandali pa ay nagulat ito nang biglang yakapin ni Sophie. Matagal bago ito nakahuma. Yumaka pa ito pabalik sa kanya. Walang idaya na nanaginip siya at ang lalaking customer niya sa club ang kanyang napapanaginipan. Nagulat si Mateo nang pilit niyang inaabot ang mukha nito. Na tila ba ay may gustong kunin doon. Hanggang sa magising siya na ang kamay niya ay nasa mukha ng binatang amo. Nagulat siya at mabilis na naitulak si Mateo palayo. Ngunit malakas ito kaya nahihirapan siyang makalayo dito. Ano ba, Sir Mateo? Bakit nakayakap ka sa akin? Ako talaga. Ikaw itong yumakap sa akin ah. Kita mo yung kamay mo. Bakit himas-himas mo yung mukha ko? Tanong ng binata. Hindi siya makasagot. Nahiya siya sa kanyang nagawa. Pasensya na po, Sir Mateo. Kasi naman reklamo niya. Ngunit ngumiti lamang ito habang pasulyap-sulyap sa kanya. Hello, kayang ngiti mo yan, sir ha? Reklamo niya. Bakit? Bawal ba akong ngumiti? Siguro naatara ka sa akin oh. Halimaw na to, hindi kita magugustuhan. Aniya. Bigla itong natahimik kaya nakaramdam siya ng konsyensya. Pasensya na, biro lang naman. Ang totoo ay napakagwapo mo naman talaga at mabait pa. Hindi ko nga lang maintindihan bakit pa nagkaroon ka pa ng ganong pagkatao. Hindi mapigilang tanong niya. Hindi ko rin alam. Sino bang may gusto maging ganito? Pasensya na, Sir Mateo. Hindi ko labas sa kalaing napakabuti pula ng iyong pagkatao. Nahusgahan agad kita. Ayos lang. Totoo namang masama ako. Kasi alagad ako ng dilim. At kahit anong gagawin kong pag-iwas, hindi ako makawala sa sumpang ito. Isa talaga akong aswang. Hindi na iyon mawawala pa. Litanya nito. Naawa rin siya dito. Hindi niya maiwasang hindi panghihinayangan ang pagkatao ng binata. Hindi niya akalain sa pagdaan ng mga araw, unti-unting gagaan ang loob niya dito. Mas lalo pa niyang nakita ang kabutihan ng puso nito. Pagbalik nila ng bansa, diretso sila sa isang orphanage. Nagtaka siya kung ano ang kanilang gagawin doon. Agad sinalubong ng mga madre at mga batang naroon ng binata. Sir Mateo, kumusta po kayo? Tanong ng batang lalaki. Napatakbong lumapit kay Mateo. Sabay yakap ng kanyang mga paa. Yumakap ang binata pabalik dito. Ayos lang ako, Tony. Kayo rito. Mabuti naman po. Salamat sa mga pinapadala mo mga laruan sa amin, Sir Mateo. Wala yon. Sige na, balik ka na doon sa mga kalaro mo. Utos ng binata sa bata. Maligayang kaarawan, Sir Mateo. Kanina pa po nakahanda ang pagkain sa loob. Maagang dumating ang catering na nai-hire mo. Wika ng isang madre. Mabuti yung ganun, Mother May. Halina kayo para makapag-almusal na tayo. O maya-maya may darating na rin ang aking ibang staff para mabigay ng mga laruan at gamit sa mga bata. Napakalaking bagay na kami ang napili mong charity para tulungan, Sir Mateo. Salamat sa patuloy na suporta. Walang anuman, Mother May.
Magalang na sagot ng binata. Lihim na napahanga si Sophie sa kakaibang adhikain ng binata. Hindi niya akalaing ganito kalaki ang puso nito para sa masa. Hinusugahan niya agad itong masama noon. Pinagsisihan tuloy niya ito ngayon. Sophie, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na. Ang tahimik mo dyan, Puna ni Mateo nang makita siyang nakatulala at tahimik. Ang ganda ng bago mong nobya, Sir Mateo. Naasa na kaya ang karelasyon mo noon na si Venice? Tanong ng isang madre. Walang naisagot si Mateo maliban sa alanganing ngiti. Hindi alam ni Sophie kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Nasorpresa siya nang malamang may karelasyon itong iba. Pagkaramdam niya ay kaagaw niya ito sa atensyon sa kay Mateo. Habang kumakain siya ay umalis si Mateo patungo sa loob, kasama ang dalawang madre. Ilang may mahalagang pag-uusapan ng mga ito. Naiwan siya sa mesa na kumakain pa rin. Miss Ganda, parang mabait ka naman, hindi gaya ng dating nobya ni Sir Mateo. Uwi ka ng batang si Tony, na unang sumalubong kay Mateo kanina. Bakit? Maldita bang nobya ni Sir Mateo noong kasama niya dito? Opo, sinaktan ako nun eh. Sabi hindi daw ako pwedeng lumapit kay Sir Mateo. Bakit naman? Grabe naman yun. Yun nga po eh. Mahirap lang daw ako. Matuto daw akong lumugar. Wika pa ng bata. Napaisip siya sa sinabi ng bata. Ibig sabihin ay sobrang sama ng ugali ng nobya ni Mateo. Kawawa naman ito. Kung anong bait ng kanyang amo, ganoon din kasama ang nobya. Nabahala tuloy siya para sa kanyang sarili. Pagkabigla na lang itong lumutang at siya naman ang laging pagdiskitahan ng nobya nito. Matagal bago bumalik ang binata. Nang palabas ito ay sa kanya ito agad nakatingin. Diretso ang lakad nito patungo sa kanyang kinaroroonan. Pasensya ka na. Naghintay ka tuloy ng matagal sa akin. Uwi ka nito. Nako po sir, personal assistant niyo po ako. Wala po akong karapatan na magreklamo kahit abutin po kayo ng gabi kung saan. Pinapasahod niyo po naman ako, hindi ba? Okay, I'm sorry. Nakalimutan ko. Sagot nito. Napakunot ang kanyang noo dito. Ngunit bago pa niya makalimutan, ay binati niya ito ng maligayang kaarawan. Salamat, Sophie. Hindi ko alam na kaarawan mo pala ngayon, sir. Kung hindi pa tayo dumiretso rito ay hindi ko man lang malalaman. Kada kaarawan ko ay dito ko talaga ipinagdiwang, kasama ang mga bata. Nakakatuwang pagmasdan kahit paano ang mga batang sobrang tuwa habang kumakain ng masasarap na pagkain. Ngumiti siya rito. Ngayon ay mas nakilala pa niya ang amo. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito sa mga madre at mga bata para makauwi. Hindi na tayo dadaan sa opisina mo, Sir Mateo? Tanong niya. Hindi na. Pagod tayo kaya kailangan mo nang magpahinga. Bukas na tayo magre-report. Tamango lamang siya. Magandang bagay dahil madalaw niya ang kanyang ina. Pagkarating sa kondominium ay pareho silang nagulat nang makita ang isang pares ng sapatos na may mahabang takon. Iniwanan mo ba ang isang pares ng sapatos mo dito sa labas? St. Laurent brand na sandal, sir. Hindi ko po kayang bumili ng ganyang kamahal na gamit. Sagot niya. Biglang napakunot ang noo ng binata. Baging siya ay nagtataka rin. Saktong pagbukas ni Mateo ng pintuan nang biglang sumalubong sa kanila ang isang babaeng matangkad, maputi at napakaganda. Kulay blonde ang buhok nito. Diretsong yumakap kay Mateo, kaya napagtanto niyang nobya ito ng binata. Maligayang kaarawan, mahal ko. Nandito ako para sorpresahin ka. Uwi ka nito habang nakangiti sa binata.
Hindi sumagot si Mateo. Samantalang tila napako si Sophie sa kanyang kinakatayuan habang nakatitig sa dalaga. Tingin niya ay isa itong modelo. Paraan pa lang ng pagkilos nito ay halatang napaka-profesional. Nahihiya siyang pumasok kaya hindi na siya nagpaalam pa sa binata. Diretso siya sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Gusto rin niyang makasama at maalagaan sana ang ina. Kaso ay kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang unahin ang paghanap ng pera dahil palaki ng palaki ang kanilang bill sa ospital. Pakiramdam niya ay hinihila ang bawat oras. Gusto pa niyang makasama ang kanyang ina. Subalit kinakailangan na niyang umalis. Saktong tatayo na siya nang biglang tumawag ang manager ng club kung saan siya nagpa-part-time bilang isang prostitute. Agad niya itong sinagot. "Hello po," niya. "Sophie, kanina pa naghihintay ang customer mo." Wika nito at diretso ng pinatay ang telepono nito. Gusto sana niyang tanungin kung sino at kung iba na naman ba ang kanyang customer. Ngunit pinatayan na siya nito ng telepono. Pinuntahan na lamang niya ito. Doon pa rin sa dating kwarto. Kaya duda siyang ito pa rin iyon. Hindi siya nagkamali dahil iyon nga lagi at regular niyang customer. Nakahiga sa kama at nakasuot pa rin ng maskara. "Ang tagal mo naman," reklamo nito. "Sorry po, sir," tarantang sagot niya. Hindi niya alam kung bakit parang ayaw niya sa mga ginagawa niya ngayon. Nakaramdam siya ng pandidiri. Ngayon lang niya napagtanto na mas nakakadiri pa siya sa pinandidirihan niyang aswang. Dahil ang aswang na iyon ay may maganda at mayamang nobya. Hindi niya alam kung bakit ramdam niya na tila nagsaselo siya. Sana pala pumayag na lang siya na maikasal dito. "Bakit ang tamlay mo ngayon?" tanong ng lalaki sa kanya. "Wala po, sir. Pagod lang po ako." Hindi mo pwedeng idahilan niya sa harapan ko. Maging profesional ka. Dahil malaki ang tip at ibinabayad ko sa'yo. Hindi niya maawasang maluha sa harapan nito. Nagsisisi na siya ngunit anong magagawa niya? Naging daan na rin naman iyon sa paggaling ng kanyang ina. Ngunit huli na iyon. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na mangyayari ulit ang bagay na iyon. Nang umuwi siya sa kondominium ng kanyang amo, ay wala raw ng babae at si Mateo. Tila ginilita ng matulis na bagay ang kanyang dibdib. Sa isiping magkasama ito at ang nobya nito. "Saan ka ngayon, Sophie? Ang arte mo noon. Yun pala, wala ka nga sa kalingkingan ng kanyang nobya. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka." Anya sa kanyang sarili, sabay pahid ng kanyang luha. Sa sofa na muna siya tumambay para manood ng TV. Hindi rin siya makatulog at siguradong tatawagin rin siya ni Mateo pagdating nito para utusan. Matagal na siyang naghihintay at inaabot na siya ng antok. Ngunit wala pa rin ang kanyang amo. Mas lalong tumindi ang kanyang selos. Ngayon ay napagtanto na nga niya. Nahulog na ang kanyang loob sa binatang aswang. Ngunit wala siyang habol dito. Bukod sa marumi na siya ay mahirap pa. Walang-wala siya sa nobya nito. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang biglang bumukas ang pintuan. Paikis-ikis ang daan ni Mateo. Kaya sinalubong niya agad ito para alalayan. "Sir Mateo, bakit ka po naglasing? Ayos naman kayo ng nobya mo ah." "Hindi ako maayos. Hindi. Ako? Okay. Kita mo, miserable ang buhay ko." Uwi ka nito na tila pinipilit
na idilat ang mga mata. Matapos niya itong pahigain sa kama nito, ay kumuha siya ng malinis na bimbo. Naglagay ng maligamgam na tubig sa maliit na batya, tsaka ipinangpunas iyon sa binata. Nakapikit lang ang mga mata nito, kaya malaya niyang napagmasdan ang mamong mukha at kakisigan ng katawan nito. Sinong magkakaalang mukha at katawan ng aswang itong nasa harapan ko ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Tila pinagpapantasyahan pa ang katawan ng amo. Hindi niya akalaing imumulat na ito ang mga mata nito. Diretsyong nagtama ang mga mata nilang dalawa. At ang sumunod na ginawa nito ay hindi niya inasahan. Bigla na lang siya nitong hinawakan sa kanyang batok. Nilapit sa mukha nito at sinibasib ng halik. Bigla siyang napadilat ng kanyang mga mata. Naalala niya ang halik na ito. Sobrang pamilyar sa kanya. Ilalayo sana niya ang kanyang sarili dito. Ngunit mas naging agresibo ito. Sa bilis na mga kilos at lakas nito, ay hindi siya nakawala. Tuluyan siya nitong naangkin ng walang kahirap-hirap. Nakatulog ito ng mahimbing matapos ang ginawa nito sa kanya. Bumangon siya at nagbihis. Magulo pa rin ang isipan niya. Basulyap-sulyap siya sa binata. Sobrang naguguluhan at maraming tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Matapos magbihis ay napatingin siya sa hinubad niyang tuksido kanina ng binata. May nakausling bagay sa bulsa nito, kaya nilapitan niya para kunin. Natutop niya ang kanyang bibig. Hindi na rin niya napigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Si Matthew at ang lalaking bumili sa kanya sa halagang 10 milyon ay iisa. Naitapon niyang maskara sa sahig, kaya naglikha iyon ng ingay. Dahilan ng pagkagising ng binata. Diretso ang mga mata nito sa nahulog na maskara. Nagulat ito at napabangon ng diretso. Sandali, magpapaliwanag ako. Mabilis na wika nito. Hindi na kailangan, Sir Mateo. Magre-resign na ako. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Sobra-sobrang kahiyan na ito sa sarili ko, Sir Mateo. Kung mananatili pa ako dito, sobrang kapal na ng mukha ko. Napakababa kong uri ng babae. Umiiyak na wika niya. Ngunit mabilis siya nitong hinila at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Sophie. Kaya lahat ginawa ko para lang makuha ka. Maging akin ka. Ngayong nailantad sa iyo lahat ng sekreto ko. Wala nang dahilan para magpanggap. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo na hindi ako masama, kagaya ng nasa isip mo. Pero si Venice, paano siya? Hindi ko kailanman naging nobya si Venice. Siya lang itong laging aaligid sa akin. Tuwing kaarawan ko ay laging nasa kondominium ko. Ngunit hindi ko siya kayang mahalin. Kung pwede lang turuan ng puso, edi sana. Noon ko pa siya minahal. Kaso hindi. Mahirap pangunahan ng puso. Mahabang litanya nito. Hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Nagsiselos ako kay Venice. Kung hindi pa sa kanya, hindi ko malalaman na mahal pala kita. Buti na lang pala umuwi siya, dahil kung hindi pa, mahihirapan pa rin akong kunin ang loob mo. Mas lalo niyang sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Akala ko talaga hindi na ako makakawala sa trauma na inabot ko noon sa iyong angkan. Hindi ko akalaing selos lang pala ang katapat. Nakangisi niyang wika. Bukas na bukas, maaga kong papuntahin si Venice dito. Para naman mas makuha ko pa ng husto ang loob mo. Sige, subukan mo lang. Banta niya rito. Bakit? Anong gagawin mo? Nakangising tanong ni Mateo.
Ngunit hindi pa man siya nakasagot nang biglang bumukas ang kwarto ng binata. Nagulat pa siya nang pumasok ng diretso. Palapit sa kanila ang dalaga. Hayop kang babae ka, kaya pala ayaw na ni Mateo sa akin. Dahil ang isang katulong niyang patay gutom ang kinababaliwan niya. Sigaw nito. Huwag na huwag mong mahawakan si Sophie. Sa akin ka mananagot oras na ginawa mo yan. Banta ni Mateo sa dalaga. Nahibang ka na ba, Matt? Ikaw ang magiging pinuno ng ating angkan. Paanong sa mababang uri ka iibig? Tanong nito. Hindi nakasad sa propesya natin na sa'yo ako dapat makasal. Tigilan mo ako, Venus. Kailanman. Hindi naging tayo. Dahil hindi kita gusto noon pa man. Bakit? Dahil sa gagaspangan ng iyong ugali. Nanginginig sa galit si Venus habang nakatitig sa kanya. Hindi nito matanggap ang sinabi ni Mateo, kaya sa kanya nito ibubunton lahat ng galit. Bigla itong naging anyong halimaw. Napatakip siya ng kumot habang yakap si Mateo. Ilang sandali pa tumayo ang binata, na tila ba nawala bigla ang lalaking to. Katulad nga yata sila ng lahi dahil pareho sila ng anyo. Maliban lang sa mahabang buhok ni Venus. Kung hindi magiging tayo, mabuting patayin ko na rin itong babae mo. Wika ni Venus habang palapit sa kama kung saan sila naroon. Mabilis na naiharang ni Mateo ang kanyang sarili. Galawin at pakialaman mo na lahat, huwag lang ang aking minamahal. Dahil kaya kong makipagpatayan sa iyo. Banta ni Mateo sa dalaga. Hindi ito nakipagbaroan sa dalagang aswang. Totohanin totoo ang sinabi. Kaya hinintay nitong lalapit pa si Venus. Gigil na gigil itong saktan si Sophie. Walang ibang paraan si Mateo kundi ang labanan nito, aswang sa aswang. Pasensya na, Sophie. Kailangan kong gawin ito upang protektahan ka. Ani Mateo sa sarili. Pagkatapos naging isang halimaw na ito sa isang iglap lang. Malapit na nitong nahila ang paa ni Sophie. Ngunit naharang ni Mateo. Nag-uumiyaw siya sa takot, kaya mas lalong nagalit si Mateo sa kaharap na dalagang aswang. Ayaw kitang patulan, ngunit para sa ikatatahimik mo, ay kailangan kong gawin ito. Wika ng binata. Pagkatapos ay buong lakas nitong hinawakan ang kaharap at ibinangga ang katawan nito sa matigas na dingding. Ayaw iyong gawin ni Mateo dahil alam nito na doble ang lakas na taglay nito bilang isang lalaki kaysa kay Venus. Subalit alam ni Mateo na hindi nito tatantanan si Sophie at isang solusyon lang ang kailangan gawin. Iyon ay ang patayin ito. Napakarami na ng kalmot ni Mateo sa katawan, ngunit hindi nito iyon alintana. Porsigido ang binata na patayin ang dalagang aswang. Oras na may mangyaring masama sa akin, walang ibang hahanapin at pagbayarin, kundi ikaw, Mateo. Wika nito. Nanghihina na ito dahil ilang ulit na rin itong naibangga ni Mateo sa matigas na dingding na semento. Dumuduwal na ito ng dugo, ngunit may lakas pa rin itong lumaban. Hindi ako natatakot sa mga kalahi mo, Venus. Alalahanin mong hawak ko ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mga lahing bangkilan. Lahat sila ay luluhod sa akin, kabilang na ang iyong angkan. Hayop ka, Mateo. Traidor. Wala kaming ginawang masama sa lahi mo para sabihin mong isa akong traidor, Venus. Itong ginawa mong pagsira sa kasunduan sa kasal nating dalawa, hindi ba ito pagtatraidor? Alalahanin mo, Venus. Hindi ako pumayag nun. Wala tayong pinirmahan, kaya wala akong nilabag sa ating angkan. Matigas na wika niya rito. Bumalik na siya sa pagiging normal at hinayaan niyang unti-unting malagutan ng hininga ang dalaga. Alam niyang anumang oras ay babagsak ng katawan nito. Ulit-ulit kitang pinaalalahanan
Matigas lang ang ulo mo, kaya wala kang ibang sisihin, Venus. Wika ni Mateo. Niyakap nito ng mahigpit si Sophie habang nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. Nanginginig sa nerbyo si Sophie. Maraming dugo ang lumabas sa bibig ni Venus, kaya mas nadagdagan ang kanyang panghihina. Kalma lang, mahal ko, bulong ni Mateo. Pero takot ako sa dugo, Anya. Kung gano'n ay, ipikit mo ang iyong mga mata. Utos ni Mateo. Biglang sumigaw ng buong lakas sa Venus. Ang maalingaw-ngaw iyon sa buong silid ng kondo ni Mateo. Kaya tinakpan ng binata ang kanyang tenga. Shit! Bulalas ni Mateo. Alam nito ang sigaw na iyon. Isang pagtawag sa buong angkan upang isalba ang biktima sa kalahi nito. Ngunit tinitiyak na Mateo na hindi na mga ito kayang isalba ang katawan ng dalaga. Marami ng dugo ang nawala mula sa katawan nito. Tiyak din na may internal hemorrhage ang dalaga. Ilang sandali pa ay dinig na ni Mateo ang pagkawasak ng kanyang mga bintanang kristal. Napasigaw si Sophie sa sobrang takot. Mabilis siyang binuhat ni Mateo at ikinubli sa ilalim ng kama. Kahit anong mangyari, huwag kang magingay. Ipikit mo ang iyong mga mata at huwag kang gumalaw. Maliwanag. Tumangaw siya sa bili ng binata, ngunit hindi mapigil ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung bakit siya nalagay sa ganong sitwasyon. Narinig na lang niya ang mga nakakatakot na ungol na mga halimaw. Tila bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Muli na naman siyang nanginginig sa takot. Muli siyang binalot ng kilabot. Samantalang hindi magkandamayaw ang binata sa pagdepensa mula sa napakaraming bangkila na siyang angka ni Venus. Mas naging agresibo ang mga ito nang makitang wala ng buhay na dalaga. Ilan sa mga ito ay pinagtulungan na buhatin ng angka nito. Babayaran mong ginawa mong ito sa aking anak. Hindi maging maayos ang buhay na susunod na henerasyon. Pakatatandaan mo yan. Sigaw ng matandang bangkilan. Hindi ako natatakot sa banta mo, Delphine. Tandaan mong ako ang pinuno ng lahing bangkilan. At sa ginawa niyong ito, mabigat na parusa ang ipapataw ko sa iyong angkan. Hindi niyo ba nakikita? Si Venus ang nagpunta dito at nagbanta. Hindi siya aabot sa kanyang kamatayan kung hindi niya ako sinubukan. Litanya ng binata. Bukas na bukas, magpapatawag ako ng pagpupulong. Wala akong dapat ihingi ng paumanhin sa pamilya niyo, Delphine. Wala akong kasalanan. Dahil kasalanan ni Venus kung bakit umabot sa ganyan ang kanyang sinapit. Ako pa rin ang pinuno. Ako ang masusunod. At alam ko kung saan ako nagkasala. Wika nito. Inutusan nito ang mga nilalang na lisanin ang kanyang teritoryo. Dahil kung hindi ay gagawin din ito sa kanila ang ginawa nito kay Venus. Nang tuluyan na ang mga itong lumisan, at saka lang ulit ito bumalik sa anyong tao. Malumanay siya nitong tinawag upang lumabas sa ilalim ng kama. Subalit nasa ilalim pa rin siya ng pagkatrauma. Pawisan siya at nanginginig sa ilalim ng kama. Nang hindi pa siya sumunod sa utos ng binata, ay hinila na siya nito palabas. Ganun na lang ang pag-aalala nito nang makita ang miserable niyang muka. Patawarin mo ko, Sophie. Nangako akong hindi mo na muling masilayan ang ganong mga anyo. Subalit na ulit na naman. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawang pagsugo dito. Litanya ng binata habang yakap siya nito. Ilang sandali pa unti-unti nang umayos ang kanyang lagay. Nawala ang kanyang pamamawis at panginginig sa katawan. Matapos siyang bigyan ni Mateo ng mainit na tsaa. Salamat, Mateo. Sambit niya sa mahinang boses. Magpahinga ka muna.
Alam kong hindi maganda ang iyong pakiramdam. Utos nito. Umango siya. Babangon na sana siya para pumunta sa kanyang kwarto. Biglang daganan ni Mateo ang kanang paa nito, ang kanyang katawan. Saan ka pupunta? Tanong nito. Matutulog na. Dito ka matulog simula ngayon. Ayaw pa sana niyang pumayag. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Dahil nakagapo siya sa katawan at mga kamay nito. Kinabukasan, nagising siyang masama ang pagkaramdam. Naduduwal siya kaya minabuti na Mateo na wag muna silang pumasok ng opisina. Dinala siya nito sa doktor para suriin. Inakala nilang dala pa rin iyon ng trauma dahil sa mga naranasan niya kahapon. Kumusta, Dok? Anong resulta? Tanong agad ni Mateo nang umupo na ang doktor sa kanilang harapan. Mukhang nag-aalala ka talaga ng gusto, Ginoo. Ngiting wika ng doktor. Anong gusto mong maging reaksyon ko, Dok? Tatawa-tawa lang kagaya mo. Palibhasay. Wala namang dapat ipaglala. Biglang putol ng doktor sa mga sasabihin niya. Anong hindi mag-aalala? Paano? Kasi buntis ang asawa mo. Kaya walang dapat ipag-alala. Normal lahat ng nararamdaman niya. Ang gagawin mo lang ay alagaan siya. Dahil syempre, unang pagbubuntis kaya maselan. Ganoon na lang ang pananahimik nito habang hawak ang bibig. Hindi maintindihan kung uiiyak ba ito ay tatawa sa sobrang tuwa. Marami pang ibinili ng doktor bago sila pinayagan na umalis. Nagpasalamat silang pareho sa doktor bago umalis ng klinik na iyon. Sa sasakyan ay hindi napigilan ng Mateo na mapasigaw sa tuwa. Nagulat muli si Sophie kaya humingi na naman ito ng paumanhin sa kanya. Ay, sorry mahal. Sobrang saya ko lang talaga. Salamat mahal ko. Salamat at binigyan mo ako ng anak. Sa iyo ko lang din gustong magkaanak. Dahil ikaw lang ang babaeng minahal ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Ngumiti siya rito at may umakap. Alam mo bang noon ay sobrang nandidiri ako sa iyo. Kaya nang sabihin ni Lola na ipakasal sa iyo, mas pinili ko maging prostitute. Kasi hindi ko kayang ikasal sa iyo noon. Iyon pala ay sa iyo pa rin ako babagsak. Ikaw lang din ang lalaking minahal ko. At ngayon ay bibigyan ko na ng anak. Mahal na rin kita, Mateo. Hindi ko alam kung kailan, kung paano. Basta mahal kita. Litanya niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ako talaga ang nagmakaawa sa lola mo na ikasal ka sa akin. Nang hindi ka pumayag, hindi pa rin ako sumuko. Pinabantayan kita sa tauhan ko. Sakto rin na doon ka pumasok sa mismong club na pag-aari ko. Kaya mas naging madali lahat sa akin. Kwento nito nang nakangiti. Siguro nga ay ginawa mong lahat. Kaya ako nahulog sa iyo. Kaya salamat at ako ang napili mong mahalin at hindi sinukuan. Oo naman. Magpapakasal tayo at magkaroon ng malaking pamilya. Uwi ka ni Mateo. Malaking pamilya? Ayaw ko. Bakit naman? Paano kung maging kagaya mo? Tumawa si Mateo. Ayaw mo nun. Hindi marami na kaming poprotekta sa iyo. Tigilan mo ako, Mateo, ha? Saway niya, kaya mas lalo itong tumawa. Biro lang naman. Siyempre, dahil normal na tao ka. Isa lang sa mga anak natin ang magiging tagapagmana ng mutya ng aswang. Kung pwede nga lang na hindi na. Ayoko maging kagaya ko ang aking mga anak. Ang hirap. Ngunit ano magagawa ko? Ito ang pinagmulan ko. Ito ang lahat na meron ako. Naintindihan ko, Mateo. Kaya huwag kang mag-alala. Handa pa rin akong harapin ang bukas kasama ka. Wika niya sabay yakap dito. Lumipat sila sa bagong mansyon na ipinatayo ni Mateo.
Nakahanda na rin ang araw ng kanilang kasal. Imbitado lahat ng nasasakupan ni Mateo bilang pinuno ng mga aswang na bangkilan. Wala siyang ikakatakot dahil sa araw gaganapin ang nasabing kasalan. Kaya walang magaan yung halimaw sa mga ito. Tuwing gabi rin ay ramdam niya ang mga nilalang na umaaligid sa kanila. Ngunit sabi ni Mateo sa kanya, mga bantay iyon. Dahil maraming magka-interes, hindi lang mga kalabang aswang, kundi maging ibang elemento rin. Pinangako nila sa isa't isa na kahit anong mangyari, uulanin man ng maraming kaaway at pagsubok, ay magkasama nilang harapin ang kanilang bukas kasama ang mga anak. Sabi nga ng iba, ang pagiging matapang ay ang pagmamahal sa isang tao ng walang pasubali, nang walang hinihintay na kapalit. At dahil nakasal na sila at nagkaanak na, dito na rin magtatapos ang kwentong ito. Kaya ang masasabi ko lang sa kwentong ito, wakas.